Yeah. Shout out mga idol and good morning. Meron ako nabasang comment, sabi ni Ingkay, ano bang trabaho nyo dyan Lods? Matanong ko lang po, at saka magkano po ba yung gastos Lods pag yan yung naging trabaho ko dito nung una pagdating ko dito sa Czech Republic is car manufacturing, tulad ng mga ginagawang upuan ng mga BMW ganon, basta upuan ng ng mga sasakyan. Yung unang naging trabaho ko dito. Pagkatapos no, lumipat lang ako ng ibang company. Ngayon yung company ko ngayon ay Leenco Company, Food Processing. Yun yung trabaho ko ngayon dito sa Czech Republic, Europa. Ayun, shout out sa iyo Ingkay kung napapanood mo tong video na to, para sa iyo to. Ayan, tinatanong niya kasi kung ano ba yung naging trabaho natin dito sa Czech Republic. Isa din ito sa mga kalimitang mga tanong kung ano ba yung trabaho natin. Ito sasagutin na natin sa video na to para mas mabilis, kasi pagka na-reply pa natin yung mga comment isa-isa, baka abutin tayo ng siyam-siyam dahil marami pa rin talagang nagbe-message sa atin na di pa rin natin nare-replyan. Ayun, gawa nga ng busy tayo sa trabaho, kaya yung mga video na lang to ginagawa ko para minsan ang sagot na lang. Sa nagastos ko naman, umabot ako ng 100,000 pesos mahigit. Yan, tapos may mga magtatanong na naman, bakit ganun kalaki yung nagastos mo idol? Kasi yung placement fee na binayaran ko bago ako makarating dito umabot ng 75,000 pesos. Ano naman, kamusta naman yung agency na in-applyan mo? Ano ba yung agency? Yung naging agency ko Prime World Manpower Agency, papunta dito sa Czech Republic. Kaya ganun kalaki yung gastos ko, kasi meron pa ako mga binayarang medical, tapos pamasahe. From Zambales pa ako, pamasahe, magkano pamasahe, gastos sa pagkain, tapos nakailang balik sa pag travel ng Manila kapag kailangan mang appointment, kapag pinapatawag ka ng agency. Kaya ganun kalaki. Halos 6 na buwan sa paghihintay. Ayun, magti 3 years na rin tayo dito sa Czech Republic. Parang kailan lang, napakabilis ng panahon. Parang kailan ako dati nag-apply. Ngayon, ayun, nandito tayo sa napakagandang bansa. Para sa akin na lang pero siguro mayroon pang ibang bansang mas maganda dito sa Czech Republic. Pero sa akin, okay na rin ako dito. Okay na rin yung sinasahod ko dito sa company ko sa Leenco. Ayun, kung nakikita kikita nyo, medyo parang nasa Pilipinas lang ako naglalakad kasi may mga kadabuhan. Di tulad dati sa pinanggalihan ko sa Middle East, walang mga ganito. Kasi dati akong galing sa Middle East. Kaya para sa akin, mas okay to dito sa Czech Republic. Tulad ngayon, nakikita nyo walang tao. Dahil linggo ngayon, dahil galing ako dun sa yan sa kaibigan natin sa tropa. Ayun, nakilaba lang ako. Malapit lang naman yung accommodation nila, accommodation ko dito. Kaya naglalakad lang ako. Tapos ngayon, napakaganda pa ng panahon. Ayun, mainit. Ito yung masarap kapag sumisikat yung araw. Kasi kapag nag-winter na naman, nako, sobrang lamig na naman. Ayun, shout out sa iyo Ingkay, and sana nasagot ko yung tanong mo. Ano ba yung company ko dito? Food processing, tulad ng, kung alam mo yun, sa mga CDO, ganon, mga ham, smoke meat, yung mga trabaho namin dito. Or trabaho ko dito sa Czech Republic. Kamusta naman yung sahod mo dyan idol? Ayun, isa sa mga lagi kong nare-receive na comment, kamusta ba yung sahod? Yung sahod ko dito okay na okay sa company ko ngayon. Di tulad dati sa una kong na ayun, kahit medyo malaki na sa Philippine money, kulang pa rin pa. Ngayon sumasahod ako siguro mga, sabihin na natin 100,000 pesos. Ayan, sa mga hindi naman naniniwala dyan. Tapos meron nang tayong ma-receive na comment na wala daw ganito yung sahod. Ako na po nagsasabi sa inyo, kasi sa mga ganun, nakadepende po kasi sa company yan. Hindi pare-parehas yung bigayan dito sa Czech Republic, na may malaki, may mababa. Yung iba stable lang naman kasi okay naman sila sa trabaho nila. Pero ako, hindi ko kasi pinangarap na yung mababa yung sahod. Para sa akin lang, ayan, sa mga nakakapanood ng video na to. Kasi sayang naman yung pag-abroad ko kung yung sinasahod ko kulang pa at saka hindi sapat. Kaya ako lumipat sa company Leenco. At sa mga nagsasabi na medyo mahirap na yung company sa Leenco, ayun, mga
Hindi ko masasagot kasi kanya-kanya naman tayong pangangatawan. Para sa akin okay naman. Kung pumasok ka sa Pilipinas sa food processing, parang ganun lang din ang trabaho. Yan, tsaka isa pa ang pinunta natin dito, trabaho. At syempre, yung pera, 'di ba? Kaya sa sahod, okay na okay ako sa sahod. Kahit na hindi ako nag-overtime, kung gusto ko mag-overtime, pwede. Tapos meron pa kaming pinapasukan na Sabado, overtime na rin 'yon. Yan, tapos ito, may magtatanong. Sabi sa company ng lian ko patayan daw. Nako po, sinasabi ko sa inyo, hindi naman patayan kasi talagang patayan ng trabaho. Matagal na tayong patay. Na joke lang. At marami akong nare-receive na mga message kung paano daw ko kayo maiga-guide. And meron akong kilalang agency consultant na pwedeng mag-assist or mag-process. Pero nasa sa inyo kung i-grab nyo ba ito kasi alam nyo naman may gastos talaga. Kahit sino naman mga Pilipino na gustong nangangarap na makarating dito sa Czech Republic, gagastos ka talaga. Pero meron naman akong mga kakilala na halos wala silang ganong gastos kasi nag-cross country sila galing Taiwan. Ayun, napakaswerte lang nila kasi wala silang ganong gastos. Yung company na dito ang nag-asikaso ng lahat. Meron lang silang mga gastos siguro pero hindi siya ganong kalaki. At marami din ako mga kakilala na ayun nga, sabi ko nga galing Taiwan cross country, yung iba nag-agency papunta dito. Ayun, no. Tapos kamusta na ba yung pamumuhay dito? Ayun, napakatahimik dito. Sobrang tahimik kung gusto mong payapa ang buhay. Dito ka sa Czech Republic or part ng Europe. Tingnan naman. Ayan. Alas 9 na ng umaga pero 'di ba? Sa medyo haba-haba nating nagpaglalakad wala tayong ganong makitang tao. Napakatahimik. Pero sa part naman sa city, ayun, palagi ko mga gantong oras marami nang naglalakad-lakad. Ayun, okay naman ang pamumuhay dito. Sa cost of living medyo mababa lang din. At saka dito sa Czech Republic, kapag nandito ka sa mismong Prague, yung cost of living iba pagkatating sa probinsya ng Czech Republic. Sa iba, sa mga binabayarang accommodation nila maabot lang ng 3,000. Pero pag nandito ka sa parang sa Manila lang yan sa Prague, medyo may kataasan yung renta ng bahay. Tulad ng mga ganyan, ayan, mga apartment yan. At saka paghahanap ng apartment dito, hindi rin basta-basta kasi puro siya online. Wala kang makikitang na mga nakapost na ganyan. Online yung paghahanap. Hindi ko lang sigurado so kung meron ba talagang mga walk-in o nagpapaskil-paskil ang house for rent. At saka kung nais mo at gusto mong makuha yung pamilya mo dito sa Czech, pwede mo siyang makuha. Ayun yung kagandahan dito, yung tinatawag na family reunification. Ayun, marami na rin mga Pilipino ang kinuha yung mga kanilang pamilya para ayun nga, hindi na ma-homesick o malungkot dahil sa alam niyo naman pagka-buhay ng isang OFW ay napakahirap. Tulad na lang nangyari sa asawa ng pinsan ko ngayon na nasa Netherlands. Ayun, shout out sa iyo Rocky Pascual, sana maging stable at okay ka dahil na inatake ng heart attack ngayon yung buhay niya hindi natin masabi, sabi ng doktor 50-50. Kaya nakakalungkot, gusto ko mang pumunta doon pero yung isang problema ko, wala akong TRC papunta doon kasi yung TRC ko dito expired. Bali, kakarenew ko lang pero wala pang lumalabas, magba-biometric pa lang ako. Yan, shout out sa iyo Inkay. Sana nasagot ko yung tanong mo. At sa mga magko-comment dyan, shout out sa inyong lahat. At sa mga bayaning OFW. Sa mga hindi pa pala naka-follow dyan, huwag niyong kalimutang i-follow yung account natin mga idol. Pa-share na rin lang live, pa-comment kung saan nakaabot yung video na to. Shout out sa ating lahat. Ayun, mag-ingat tayo palagi sa pang-araw-araw. Ingatan natin yung sarili natin dahil dito sa ibang bansa walang ibang tutulong kundi yung sarili natin. Ayun, kalusugan talaga yung pinaka-importante sa lahat. Ayan. Hanggang dito na lang itong video na to. At sa mga hindi pa lang naka-follow dyan, pa-follow na account natin. And follow for more. Shout out sa iyo Inkay.